saan lagi kayong ang bida! Yay! Guys, for today's video, samahan nyo ako maglinis tayo ng kusina. So, bakit ko nga ba ito nililinis? So, tinanggal ko lahat ng laman sa loob. At ating papalitan, lalagyan natin ng ito guys, so plastic. Papakita ko sa inyo mamaya. So in-order ito ni Amo from online, I think. So bakit nga ba ako nagsisimulang maglilinis? Magpupurgod na ba ako? Aalis na ba ako sa kanila? Yan ang ating pag-uusapan. Charot! So ayun guys, samahan nyo akong maglinis. Ay, napakarami. So, tatapusin ko itong lahat ng ilalim. Ito lang muna. And then, bukas siguro yung mga nasa taas kasi papalitan ko yan guys lahat. At then, ko. Daming ano. Tatapon ko na yung mga plastic na hindi nila kailangan ba. So, ayan guys kasi aalis na ako sa kanila by this coming June 2024. So, syempre, mamimiss din natin yung ganitong klaseng trabaho. So, abangan nyo kung saan ako, kung ano yung next journey ng buhay ko. Samahan nyo ko, guys. Supportahan nyo pa rin ako. Charot! So, ayan, guys. So, itong plastic ang gagamitin natin. So, for the last 14 years and at least 14 years and a half na bilang OFW tayo. So finally it will end na. Charot lang. So basta samahan nyo ako sa aking journey ng buhay ko. At ipagpapatuloy ko itong pagbablog. Sana maraming sumuporta. Maawa kayo guys. Sarap, joke lang. Marami din tayong pinagdaanan sa buhay na hindi madali maging OFW pero talagang kailangan laban lang. Wala tayong uurungan. Pilipino tayo. Ano man ang pagsubok sa buhay, kailangan nating harapin. Taas noo at maging manalangin lang palagi tayo kay Lord na gabayan niya tayo kung saan man tayo dadalhin ng ating tadhana. So ayun, yeah, so nagtrabaho ako sa Singapore. Sa mga first time na manood sa akin, for 7 years ako doon. 7 years and 3 months. So, dito, 7 years and March, April, May, June. 7 years and 4 months. So, bali, like, almost 15 years din naman talaga tayong naging OFW. Domestic helper as it is. So, marami tayong natutunan sa buhay ang maging independent. Natuto tayo kung paano i-budget yung ating pera. At natuto tayong makisama sa ating mga boss. Natuto tayong magluto ng napakaraming klase ng pagkain. Naranasan natin yung, di ba, yung mga 5-star hotel. At naranasan natin din yung minsan umiiyak rin tayo palagi. So, super thankful and super blessed na simula nung lumipat ako dito sa Hong Kong, talagang swerte. Masasabi kong swerte at blessed na nagpapasalamat tayo ng bonggang-bongga kay Lord na ginagabayan niya tayo sa ating galaw ng buhay natin. So, hindi natin kailangan na, dapat maging, maging matatag lang tayo sa lahat ng hamon natin. Diba? Kasi ang mga pagsubok sa buhay natin, dadaan lang yan. Hindi natin namamalayan.
kinakapitan na tayo ng swerte. Basta ako, hindi nawawala si Lord sa araw-araw natin na buhay. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Ibibigay niya yung ating mga panalangin. Basta maging mabuti ka lang na tao. Kasi yun ang aking sikreto. Do not judge other people, no matter or kung ano man yung pagkatao nila. Not unless, you know, they're doing something not good to you. Charot lang. Yeah, always be grateful for every opportunity that God has given to us to be still alive and living in this world. Enjoy the life, at the same time do our role as human being. Basta parang mamimiss ko lang din siguro sobra yung ganitong klaseng trabaho. But magsusumikap pa tayo para mas maiba naman yung environment, yung opportunity na ito na ibibigay ni Lord sa atin. Pinigay niya. Ito na siguro din yung tamang pagkakataon na mas ma-enhance pa yung ating sarili. Basta may lungkot, may saya, halo-halo. So I've been so quiet for the last 2 months na kaya nawala muna ako sa YouTube for I think 3 Sundays yata ako hindi nakapag-upload. It's because I am too busy doing some more important preparing documents until maabot ko itong narating ko na super parang impossible dream sa buhay ko. Grabe, as in, hindi pa ako makapaniwala na ito na yon talaga yung super tagal na hinintay. Hindi natin pinilit to, but as we grow older at basta later on malalaman nyo rin at isi-share ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo yung journey ng panibagong journey ng buhay ko. Isasama ko kaya kung saan man ako makarating. So sa lahat ng sumusuporta, as in yung nandyan palagi, we will always start from below at until na ma-reach natin yung gusto nating makamit na nakatadhana para sa atin. Kaya iniingatan natin yun. So, ayan, maglilinis muna tayo habang nagkukwento. No, look, malinis na siya. Nilagyan natin siya ng, this is a plastic. So, ayan, in order ni Amo. So, ibabalik na natin yung mga tinanggal natin dito. Guys, kasi ito yung mga laman yan. So, ibabalik natin. So, hindi kasi natin pwedeng i-stock lahat dito or else yung laman nito hindi natin mailalabas. So, para mas mabilis, after mong malinis, palagyan ng plastic, so ibalik na kaagad natin yung para hindi tayo aksaya sa oras. Guys, so meron din siyang mga box dito, basket para organized talaga siya. So, ayan. Guys, yung mga amo ko is sobrang swerte din ako sa kanila kasi talagang nagpakabait ako, kaya mabait din sila sa akin. At syempre mamimiss ko yun, lalo na yung bata kasi maliit pa siya nung nandito ako at talagang ganun talaga buhay, hindi natin yun but I am very emotional talaga. Since like 3 months ago, 4 months ago, parang alam yun. Hindi lang natin ma-imagine na
may mas malaking plano pa pala si Lord para sa atin. So, talagang magpapatuloy tayo maging mabuti. At, continue sa buhay. You know, always grab the opportunity. So, yun lang guys. So, see you sa next vlog. Yeah, I'll tell you the story. Magbablog ako kung bakit ako ay magpo-good na aalis na dito sa kanila. Na supposed to be, syempre, ayaw man nila. Gusto nila ako mag-ano. Kaya lang, naiintindihan naman nila yun. At, yeah, abangan nyo guys. Thanks for watching. Bye-bye! Thanks for watching. And please don't forget to like, comment, and subscribe. And please hit the notification bell para